Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, aktibong kaso ng Mpox umabot na sa 5. Mga OFWs mula Lebanon balik Pilipinas sa gitna ng alitang Israel at Hezbollah. PBBM inihayag na malaya na sa oil spill ang probinsya ng Cavite. DOJ magsasampa ng mga kaso laban kay Sheila Go at Cassandra Ong. Bilang ng mga botante sa ibang bansa kulang pa sa target ng COMELEC. EJ Obiena ititigil ng natitirang 2024 pole vault season dahil sa iniindang back injury. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Nitong ika-28 ng Agosto ay kinumpirma ng Department of Health o DOH ang 2 pang bagong kaso ng Mpox. Isa ay natukoy sa National Capital Region o NCR at isa naman sa Calabarzon. Ang parehong kaso ay tinuturing pa rin na milder form ng Mpox virus na mas kilala sa tawag na Clade 2. Ang Mpox Case 13 ay isang 26 na taong gulang na babae mula sa NCR na nagsimulang magkaroon ng mga sintomas mula pa noong ika-20 ng Agosto. Samantala, ang Mpox Case 14 naman ay isang 12 taong gulang na lalaki na mula sa rehiyon ng Calabarzon at nagsimulang makitaan ng sintomas mula noong ika-10 ng Agosto taong kasalukuyan. Ayon sa datos mula sa DOH, ang kabuoang bilang ng kaso ng Mpox ay nasa 14 na ngayon mula noong Hulyo 2022. 9 na kaso naman ang matagal nang na-recover mula noong 2023 at 5 na ang aktibong kaso na naghihintay pa sa pagresolba ng mga sintomas sa kasalukuyan. Sisimula na sa Biyernes ang malawakang pagbabakuna sa mga baboy para sa banta ng African Swine Fever sa mga apektadong lugar sa Batangas. Ayon sa Department of Agriculture, tinatayang 10,000 doses ng bakuna ang aasahang maipagkaloob. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Tinatayang 10,000 doses ng bakuna para sa African Swine Fever ang maipagkakaloob sa Biyernes sa mga apektadong lugar sa Batangas. Para ito sa pagsisimula ng malawakang pagbabakuna sa mga itinuring na mga red zones sa nasabing lalawigan. Ayon sa Department of Agriculture, ang nasabing brand o klase ng bakuna ay ang nag-iisang aprobadong gamitin ng pamahalaan mula sa Vietnam. Libre itong ipagkakaloob sa mga poultry farmers. We said, as I said before, this is voluntary. Freedom of choice to ng ating mga magbababoy. Kung gusto nila, we will do it. Basta sa red zone sa ngayon. Kung ayaw nila, okay lang din. It's a free country, no? Hindi tayo mamimilit. Kahit na voluntaryo lamang ang pagbabakuna sa mga baboy, tiniyak naman ng Agriculture Department na maiwasan pa rin ang pagkalat ng ASF. Gagawin natin ring vaccination. Kung nandito nangyari yung babakunahan lahat ng paligid. So para ma-contain siya, yun ang tactic na suggested by our veterinarians. Bukod dito, patuloy rin ang pagsasagawa ng mga checkpoints sa ilang mga lugar kung saan iniinspeksyon ang mga kargang baboy. Bukod sa unang batch ng 10,000 doses, asahan umano sa weekend na dumating ang karagdagang 150,000 doses. Ayon kay Secretary Laurel, 600,000 ang kabuang bilang ng doses ng bakuna sa ASF ang kaya nitong mai-roll out matapos na ma-secure ang 350 million pesos na budget para dito. Paggigit pa ni Laurel, pipilitin itong ituloy ang rollout ng bakuna sa Biyernes sa Batangas sa kabila ng pagsasampa ng kaso sa Ombudsman laban sa ilang opisyal ng ahensya. So medyo natakot yung mga kasamahan natin sa Bureau of Animal Industry dahil dito. So I will have to replace several people na who's willing to do the job. We will try our best this Friday. Kung may madelay man, baka 1 or 2 days more. But the target is Friday. Ang nasabing posibleng pagkadelay namang ito dahil sa pagsasampa ng kaso ay ikinabahala ni AGAP Representative Nicanor Briones.
Siyempre, kailangan namin mabilis na vaccination eh. Pag na-delay, maraming posibleng manganib na tama ng ASF. So hopefully, pag naumpisa nila sa Friday, tuloy-tuloy na. Ayon sa pinakauling datos ng Department of Agriculture, mahigit 400 barangay na sa 15 mga rehiyon sa bansa ang naituring ng red zone o may kaso na ng ASF. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nasa 16 na Pinoy pa ang ligtas nang nakauwi ng bansa sa kabila ng nagaganap na digmaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon. Matatandaang inalarma ang mga overseas Filipino workers o OFW sa Lebanon na lumikas na kaugnay ng itinaas na Alert Level 3 status sa Lebanon. Tinitiyak naman ng Department of Migrant Workers na bawat isa sa mga OFW returnees ay tatanggap ng agarang tulong na nagkakahalaga ng 75,000 mula sa DMW Action Fund, maging sa Overseas Filipino Workers Welfare Administration o OWA, habang 20,000 pesos naman mula sa Department of Social Welfare and Development. Inihayag ng Philippine Red Cross o PRC ang kahandaan nito na tumugon sa sakuna o kalamidad na maaaring maranasan ngayong tag-ulan dala ng habagat. Nakatutok ang PRC chapter sa pagbabantay ng mga sitwasyon at paghahanda sa mga rescue operation. Paalala nito sa publiko maging alerto at ihanda ang go bag para sa anumang emergency. Sa ating hulat panahon, nasa 6 hanggang 10 bagyo pa ang posibleng makapasok at mabuo sa bansa ngayong nalalapit na Burr months. Habang nananatiling walang namumuong sama ng panahon sa Pilipinas, tanging habagat ang nagpapaulan sa iba't ibang panig ng bansa. Kabilang sa mga lugar na nakakaranas ng paminsan-minsang ulan ang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan naman sa Metro Manila, Western Visayas, Negros Island Region, Calabarzon, Pangasinan, Tarlac, Bulacan at natitirang bahagi ng Mimaropa. Gayon din ang bahagyang pag-ulan sa Bicol Region at natitirang bahagi ng Central Luzon at Visayas. Susunod sa News Force. 15 gamot sa ilang mga sakit exempted na sa value-added tax. Creative Economy Roundtable minarkahan ang ika-75 anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Indonesia. PBBM inihayag na malaya na sa oil spill ang probinsya ng Cavite. Manatiling nakatutok para sa higit pang balita sa pagbabalik ng News Force. Magandang balita po lalo na sa ating mga senior citizens. Asahan ang pagbaba ng presyo ng ilang mga gamot sa sakit. Ito ay matapos na i-anunsyo ng Bureau of Internal Revenue o BIR na 15 gamot ang exempted na sa value-added tax. Kabilang dito ang ilang mga gamot sa cancer, high cholesterol, hypertension at mental illnesses. Bata ito sa inisyo ng BIR na Revenue Memorandum Circular No. 93-2024 nitong Miyerkules. Para sa magandang balita na hatid natin ngayon ay inihayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ng Department of Agriculture o DA na malaya ng pumalaot sa Cavite dahil wala ng oil spill sa probinsyang ito. Daniza Lopez para sa balita. Sa paglubog ng fuel tanker MT Terranova sa Limay, Bataan noong kasagsagan ng bagyong Karina na siyang nagdulot ng oil spill ay naapektuhan nito ang mga baybayin sa Cavite.
Naapektuhan nito ang mga isda, maging ang hanap buhay ng mga mangingisda dahil delikado ang mga pagkaing dagat na apektado ng oil spill. Ngunit ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kumpirmado ni Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Tiu Laurel na malaya na sa oil spill ang probinsya ng Cavite. Payag ni Marcos, maaari nang bumalik sa paghahanap buhay ang mga mangingisda kung saan tiniyak din niya ang agarang pagresponde para maibsan ang pinsala na dala nito. Ayon sa Pangulo, mayroon ng investigasyon ang isinasagawa sa insidente para matukoy ang may sala at mabigyan ng sapat na kaparusahan. Namahagi naman ng Pangulo ng government assistance sa mga apektadong mangingisda at pamilya. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, nasa mahigit 800,000 litro na ng oily waste ang nakolekta mula sa lumubog na MTKR Terra Nova sa baybayin ng Bataan. Base sa pinakahuling ulat ng sitwasyon ngayong araw, ika-29 ng Agosto, isinaad na ng PCG na nasa higit 806,000 litro na ng oily waste ang nakolekta mula ika-19 hanggang ika-28 ng Agosto. Sa kasalukuyan ay umabot na sa 24,614 liters kada oras ang daloy ng oily waste. Ayon sa PCG, bago lumubog ang tanker, tinatayang nasa 1.4 million liters ng langis ang dala nito. Humiling ang Office of the Ombudsman sa Kongreso na tanggalin ang kanilang confidential funds mula sa higit 5 bilyong inihaing budget para sa taong 2025. Ang dahilan tutukan sa balitang ito. Nagpahayag si Ombudsman Samuel Martires sa Kongreso na tanggalin ang confidential funds mula sa inihaing higit sa 5 bilyong pisong pondo ng Office of the Ombudsman sa taong 2025. Ito ay tugon ni Martires kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ukol sa pag-uusisa ng kanilang kasalukuyang sitwasyon sa 31 milyon at 51 milyong pisong confidential fund sa taong 2023 at 2024. Ayon sa Ombudsman, mas pipiliin niyang mawala ng confidential fund sa kanyang termino kaysa questionin ang kasalukuyang pondo. Bunsod nito, humiling din ng suporta ang kanilang ahensya na magkaroon pa ng satellite offices maging ang pagdadagdag ng mga abogado upang maipatupad ang kanilang programa tungo sa digitalisasyon. Paglilinaw niya kinakailangan ito upang mapabilis ang mga investigasyon sa mga isinampang kaso nang sa gayon ay mabilis na matutukoy ang prosesong kinakailangan sa bawat pag-uusig. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Isinagawa nitong Miyerkules ang Philippine-Indonesian Creative Economy Roundtable alinsunod sa paggunita sa higit na 7 dekadang diplomatikong relasyon ng dalawang bansa. Ang detalye ito ngayon sa ulat ni Princess Castro. Minarkahan nitong Miyerkules, ika-28 ng Agosto, ang ika-75 anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Indonesia sa isinagawang Philippine-Indonesia Creative Economy Roundtable sa Pasay City. Ang forum na inilunsad ng dalawang bansa ay isang estratehikong pagtutulungan kung saan layo nitong lumikha ng kapaki-pakinabang na pakikipagsosyo tungo sa paglago ng ekonomiya, pakikipagpalitan ng kultura at pagtataguyod ng malikhain at mga makabagong bagay sa rehiyon. Ito ay sa ilalim ng malikhaing Pinoy program ng Department of Trade and Industry o DTI Competitiveness and Innovation Group, kung saan pinangangasiwaan ito ng investment at trade promotion arm ng DTI sa Indonesia, ang Philippine Trade and Investment Center Jakarta o PTICJ. Itinampok sa inisyatibong ito ang mga eksibisyon ng ipinagmamalaking gawang Pilipinong mga produkto, kabilang na ang panel discussion. Ang kaganapan ay nais sa katuparan sa pangunguna ng Foreign Trade Service Corps and Coordinating Office, katuwangang PTICJ. Dumalo sa naturang forum ay ang mga opisyal ng gobyerno, mga eksperto at profesional sa industriya, mga policymaker at artist. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.
Muling nagpaalala ang Toll Regulatory Board o TRB sa mga motorista hinggil sa paglalagay ng RFID sa mga toll expressway. Makibalita kay Daniza Lopez. Paglalagay ng Radio Frequency Identification Device o RFID, yan ang naging panawagan ni Toll Regulatory Board o TRB Executive Director Alvin Carullo sa mga motorista dahil sa Joint Memorandum Circular na ipinatutupad. Nakasaad dito na ang mga sasakyan na walang RFID at hindi sapat ang load balance ay haharap sa parusa at multa. Ayon kay Carullo, ang paglalagay ng RFID ay madali na ngayon sapagkat itinaguyod na ang maraming bilang ng mga installation site. Kaya't hiling nito sa mga mayroong sasakyan at dadaan sa mga tollway ay maglaan ng oras para magpalagay at magload ng kanilang RFID. Ibinahagi rin ng opisyal na magiging exceptional transaction lane na ang ngayong cash lane matapos ang buwan ng Oktubre. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Pagpapabilis ng departure clearance. Yan ang tinutukan ng Bureau of Immigration upang mabigyan ng mas maayos na serbisyo ang Overseas Filipino Workers o OFW na papaalis ng bansa. Tungayan ang ulat na ito para sa buong detalye. Ipinahayag ng Bureau of Immigration o BI na ang kanilang paglalagay ng Overseas Employment Certificate o OAC system sa kanilang proseso ay para mapabilis ang hakbang sa departure clearance para sa mga Overseas Filipino Workers o OFW. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinco, ang integrasyong ito ay bahagi ng modernization strategy ng ahensya na alinsunod sa Bagong Pilipinas campaign. Pagpapaliwanag ng ahensya, ang OEC o ang OFW Pass ay nagsisilbing exit clearance na nagkukumpirma ng kanilang employment sa labas ng bansa. Sa pamamagitan nito, mapapabilis ng BI at Department of Migrant Workers o DMW ang pagpoproseso sa mga impormasyong kinakailangan para sa immigration clearance. Ayon pa kay Tansinco, mahalaga ang modernisasyon na ito upang masigurado ang maayos na proseso para sa mga OFW na nagnanais magtrabaho abroad ng walang irregularidad at delay. Umaasa rin ang BI at DMW na sa pamamagitan nito, makakapaghandog sila ng mas maayos na serbisyo para sa mga OFW. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pagdating pa lamang sa Pilipinas ng mga naarestong sina Sheila Guo at Cassandra Ong ay patong-patong na kaso na ang kanilang kinaharap. Bukod pa rito ay balak pang magsampa ng iba pang kaso ang Department of Justice laban sa dalawa. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Nito lamang weekend nang maharang at maaresto sa Indonesia sina Sheila Guo na kilala bilang kapatid ni dismissed Mayor Alice Guo at Cassandra Ong na umano'y sangkot sa iligal na pogo sa Porac, Pampanga. Agad silang dineport at dinala sa Pilipinas. Sumalubong sa kanilang pagdating sa bansa ang mga kasong sangkot sa misrepresentation, pagiging undesirable alien at paglabag sa immigration rules. Maaari pa itong madagdagan ayon sa Department of Justice o DOJ. Ito ay matapos ang naging pagdinig ng dalawang naaresto sa Senado at Kamara. Kasong disobedience to summons at paggamit ng peking Philippine passport ang posibleng kaharapin ni Sheila Guo matapos na humarap sa Senado. Natuklasan sa naturang pagdinig na mayroong Chinese passport at Philippine passport si Sheila Guo. Inamin din niya na mali ang mga detalyeng nakasaad sa kanyang birth certificate. Samantala, si Cassandra Ong naman ay nahaharap din sa kasong disobedience to summons. Kasama rin dito ang obstruction of justice matapos na tumangging sagutin ang mga tanong ukol sa mga iligal na pogo. Depensa ni Cassie Ong, kanya lamang ginagamit ang kanyang ikangay right to remain silent. Dahil dito, inalok ng mga kongresista na magsagawa na lamang ng pribadong sesyon o executive session kasama si Cassie Ong. Pag-iisipan muna umano ito ng kampo ni Ong. Sa naturang pagdinig ay muling naisyuhan ng cite in contempt ng Quad Committee at madedetain ng 30 araw si Cassie Ong sa correctional facility sa Mandaluyong. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network.
Susunod sa News Force. Resolusyon ng Kongreso ukol sa pagpapaliban ng COC, ibinasura ng COMELEC. Bilang ng mga botante sa ibang bansa, kulang pa sa target ng COMELEC. Unang TRA sa Iloilo, nakatakdang mas palakasin ang turismo ng Western Visayas. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagpabalik ng News Force. Kaunti pa rin ang bilang ng mga botanteng Pinoy na nasa ibang bansa na inaasahang makilahok sa pagboto sa darating na 2025 elections. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, nasa 1.18 million pa ang bilang ng mga overseas Filipino voters ang nakakapagparehistro para makaboto. Kabuoang bilang nakapos pa sa target ng COMELEC na 1.486 million. Aniya, kabilang sa dahilan ng mga Pinoy na hindi pa nakakapagrehistro ay dahil sa trabaho o kaya naman ay naninirahan ng malayo sa mga itinalagang registration sites. Ibinasura ng Commission on Elections sa COMELEC ang inihaing resolusyon ukol sa pagpapaliban ng filing of Certificates of Candidacy o COC mula Oktubre papuntang Disyembre. Ayon sa komisyon, ang inihain ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante na House Resolution 1942 ay makakasagabal para sa paghahanda ng papalapit na eleksyon sa susunod na taon. Naninindigan ng COMELEC na mananatili ang COC filing sa unang araw hanggang ika-8 na Oktubre, sapat para sa pag-iimprenta ng 70 milyong balota. Nitong kamakailan lang ay pinangunahan ni Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Frasco at Municipality Tubungan Mayor Riquito Tacsagon ang groundbreaking ceremony ng Tourist Rest Area o TRA sa Iloilo. Ang nasabing TRA ang unang itatayo sa lalawigan ng Iloilo at sa rehiyon ng Kanlurang, Visayas. Ayon sa DOT, ang TRA ay inaasahang magpalakas ng lokal na ekonomiya ng Tubungan at mga karatig na munisipalidad dito, gayon din ang kalapit na lalawigan ng Antique. Bunsod ng pagkasira ng floodgate sa barangay Dampalit sa lungsod ng Malabon nitong kamakailan lang, ay magkatuwang na isinaayos ito ng lokal na pamahalaan ng lungsod at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Flood Control and Sewerage Management Office. Sa naganap na operasyon, ini-install ang bagong fabricated steel floodgate sa South Pinagkabalyan floodgate ng barangay. Dahil dito, nagpahayag din ng pasasalamat ang alkalde ng Malabon na si Mayor Jenny Sandoval sa tulong na ito ng ahensya. Sa larong pampalakasan, inanunsyo ng Pole Vault Pride ng Pilipinas at Olympia na si EJ Obiena nitong Miyerkules na hindi na nito tatapusin pa ang natitirang kampanya para sa season ngayong taon. Ang kaganapan tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Maagang off-season ang inanunsyo ni Olympian pole vaulter EJ Obiena sa kanyang Instagram post nitong Miyerkules ng gabi. Ito ay bunsod ng kanyang matagal nang iniindang back injury kung saan anya matapos ang naging kampanya nito sa Silesia Leg ng Diamond League sa Poland ay agad na itong dumiretso sa kanyang doktor upang ipatingin ang kanyang likod. Hindi na rin natapos pa ni Obiena ang ilang attempts sa kompetisyon dahil sa patuloy na pagkirot ng kanyang likod. Base sa isinagawang test, natukoy na ito ay dulot ng stress fracture sa kanyang spine at kumpirmadong ito ay L5 fractured vertebra kung saan nirekomenda ng doktor ang 4 na linggo o 1 buwang pahinga. Dahil dito, nagpa siya ang Tondo-born na athlete na ipagpaliban na ang nalalabing kompetisyon sa season ngayong taon. Gayunpaman, tiniyak naman ng Asia's Best Pole Vaulter na babawi ito sa mga susunod niyang kampanya sa susunod na taon at nag-iwan ng katagang LB back.
Bukod dito ay positibo rin niyang hinahangad na sa kanyang indoor season 2025 ay malaya na siyang makagalaw ng maayos makaraan ang kanyang break para sa pagpapagaling ng naturang injury. Kaugnay nito ay sinabi rin niyang ipagpapaliban na muna ang ikinasal niyang pole vault event sa Makati na nakatakda sanang maganap sa ika-20 ng Setyembre. Gayunpaman magbibigay na lamang daw ito ng detalye sa mga susunod na araw para sa naturang event. Samantala, bumuhos naman ang suporta at panalangin mula sa mga netizen at Filipino fans para sa pole vault pride ng Pilipinas. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, aktibong kaso ng Mpox umabot na sa 5. Mga OFWs mula Lebanon balik Pilipinas sa gitna ng alitang Israel at Hezbollah. PBBM inihayag na malaya na sa oil spill ang probinsya ng Cavite. DOJ magsasampa ng mga kaso laban kay Sheila Go at Cassandra Ong. Bilang ng mga botante sa ibang bansa kulang pa sa target ng COMELEC. EJ Obiena ititigil na ang natitirang 2024 pole vault season dahil sa iniindang back injury. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at itong News Force.